Labuyo mo, Apet. Labuyo mo. Tigil mo. Labas mo yung labuyo Tigil mo. mo. Ano? Masarap ba? Ha? Nire-record ko yung mga ungol niya. Yan kasi yung mga tunog na papakalma sa akin. Ako nga pala si Jen. Bulag ang aking mga mata, ngunit matalas ang aking mga pandinig. Bata pa lamang ako ay ganito na ang aking sitwasyon. At sa kabila ng aking kapansanan, ay naitataguyod ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking munting negosyo na munting paupahan para sa mga magjowa. Tuwing umaga ay naglilibot ako sa aming barangay upang maningil ng mga pautang. Doon maraming taga sa amin ang lumalapit para magbigay ng pera at humingi ng mga diskwento para sa kanilang bayad sa aking munting paupahan. Malaki na rin ang aking naitulong sa aming barangay dahil sa aking paupahan. Halos lahat kasi ng mga pamilya rito ay hirak sa buhay, kung kaya't maliliit lamang ang kanilang mga bahay at hirap din silang nakakapagsolo ng kanilang mga asawa, kung kaya't doon sila gumagawa ng bahay-bahayan sa aking munting paupahan. Siya naman si Ubet, ang aking kababata na masugid kong nanliligaw. Alam kong matagal niya na akong gusto, ngunit hindi ko iyon pinapansin dahil hindi pa handa ang aking pitsay na mapitas ng kung sino man. Tuwing nagkikita kami ay palaging may inaabot ito na regalo sa akin at ang lahat ng iyon ay galing sa masamang gawain. Isang araw may isa akong customer na pumunta sa aking munting paupahan at doon mahigit 3 oras sila na gumawa ng bahay-bahayan. Ngunit pagkatapos nila at iniabot sa akin na kanilang bayad ay kulong ito dahil alam ko ang bawat hugis ng mga pera kung ilan iyon. Agad kong sinabi sa kanila na kahit bulag ako ay hindi nila ako maluloko dahil doon ay walang magawa ang lalaki at nagbayad na lang ito ng sapat na pera para makaalis na ang mga ito. Pagkatapos ay agad akong dumiretso sa kwarto upang linisin ang kanilang mga kalat at doon may nakita akong isang maliit na supot na may malagkit na bagay na nakakapit dito. Sa sobrang kuryosidad ko ay inamoy ko ito ng husto. Isang araw ay may bagong salta sa aming lugar na magjowa. Doon nagmamasid ang mga ito sa aking munting paupahan at agad silang kumatok sa pintuan at agad ko naman iyon na pinagbuksan. Pagpasok nila sa aking bahay ay nagtanong kung magkano ang aking paupa sa ilang oras na bahay-bahayan. Medyo may pagkapilyo ang mga ito dahil mahilig ang mga ito na makialam ng mga gamit sa aking bahay. Agad kong sinabihan ng mga ito na malakas ang aking pakiramdam at huwag na silang makialam pa sa aking mga gamit. Dahil doon ay iniabot na nila ang kanilang bayad at agad na dumiretso sa kwarto. Ngunit habang ginagawa nila ang kanilang mga nais, ay may kakaiba akong narinig sa loob at iyon ay napakasarap pakinggan. Dahil doon ay biglang sumakit ang aking ulo at nahulog sa aking kinauupuan. Agad na tumigil ang dalawa kong customer sa kanilang ginagawa at agad nila akong tinulungan. Kinagabihan ay naikwento ko kay Obet ang nangyari kanina umaga. Doon hindi ko napigilan na nasabihin ang aking naririnig na mga ungol sa loob ng aking kwarto. Iba ang sarap na pumapasok sa aking tainga. At gusto ko iyon na marinig ulit dahil nagiinit ang aking mga katawan na parabang nadiligan ang tuyo kong pechay. Nakalipas ang ilang linggo ay muli akong naghanda. Excited ako sa araw na iyon dahil iba ang kutob na aking nararamdaman na parabang babalik ang dalawang customer na aking hinahanap. Maya-maya ay may kumatok sa aking pintuan. Nang narinig ko iyon ay agad kong pinagbuksan ng mga ito. At sakto nga ang aking hinala na babalik ang paborito kong customer. Sa mga galaw nila ay parabang feel at home ang mga ito. At hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at dumiretso na sa kwarto. Natapos ang ilang oras na gumawa ng bahay-bahayan ng mga ito at pagkalabas nila ay nagkwentuhan kami ng jowa niyang babae. Tinanong ko ang mga bagay na ginawa nila at para bang gusto kong sumali sa kanila. Ngunit ang hindi ko alam may iba ang balak ng mga ito sa akin. Habang kami nag-uusap ay nakatitig ang mga ito sa aking alkansya. Wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari dahil ang akala ko na malinis ang kanilang intensyon ay iba pala ang kanilang mga plano. Sumunod na araw ay muli kami nag-usap ni Obet. Doon tinutokso niya ako tungkol sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Sa mga boses niyang mapang-akit ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at nag-init ang aking katawan. Doon pilit kong isinubo ang maliit na labuyo ni Obet sa aking mga bibig at di na kami nakapagpigil pa ng aming nararamdaman.
Ngulit sa katagalan ay nalunok ko ang mainit nitong Bear Brand at natigil ang aming ginagawa dahil sa hindi ko gusto ang lasa nito. At pagkatapos ay sinabihan ko si Obet na huling beses na iyon ng aming ginawa at hindi na mauulit pa. Dahil doon ay nasaktan ng husto si Obet at umiyak na lamang sa aking sinabi. Kinagabihan ay muling bumalik si Obet sa aking bahay. Ngunit nagulat ako sa aking nalaman dahil may dala itong babae. Doon umupa ng kwarto si Obet sa aking paupahan at habang ginagawa nila ang magbahay-bahayan ay nasasaktan ako sa aking naririnig. Hindi ko lubos maisip na gagawin sa akin yon ni Obet dahil akala ko na may gusto siya sa akin. At siguro dahil nasaktan ko ang kanyang damdamin ay inunahan niya na ako na gawin yon para maipakita sa akin na wala na ang pagtingin nito sa akin. At natapos ang mga ito na may luha sa aking mga mata. Maya-maya ay may biglang kumatok sa aking pintuan. Nung binuksan ko iyon, ay ang lalaking paborito kong customer. Siya lang mag-isa na pumasok dahil gusto niya daw mapag-isa. Kung agad siyang pumasok sa aking kwarto at bigla na lang akong niyaya ng bahay-bahayan. Nagulat ako ngunit gusto ko rin naman na masubukan na mapitas ang aking pechay at agad na namin na inumpisahan ang bagay na iyon. Sa kalagitnaan ng aming bahay-bahayan ay hindi ko na namalayan na pumasok na pala ang jowa nito sa aking bahay. Doon mabilis niyang hinaluglog ang aking kagamitan at kinuha ang aking mga pera. At sa di kalaunan ay muling bumalik si Obet sa aking bahay upang humingi sana ng paumanhin. Ngulit iba ang kanyang nakita at agad na nilusob ang kawatan sa aking bahay. Nakipagbuno ito sa magjowa hanggang sa ito ay natalo at nakatakbo na ang mga ito. Ngulit dahil sa mga komosyon ay narinig ito ng aming mga kapitbahay at nadakip ang magjowa. Sumunod na araw ay muli kaming nag-uusap ni Obet, nagkahingian ng kapatawaran ng bawat isa at ipinangako na hindi na mauulit ang mga nangyari sa kanila. Doon na-realize ko na mahal ko na rin si Obet at handa itong ipagtanggol ang aking sarili sa mga masasamang tao. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay nagkahulugan kami ng loob at sa araw na yun ay unang beses kong natikman ng aking pichay ang maliit nitong labuyo. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Sana pakisubscribe naman ang aking YouTube channel para marami pa kayong mapapanood ng mga movie recap. Hanggang sa muli!